The tribunal is now in session with the prosecution team called our next witness. Yes, Your Honor. Good afternoon, Your Honors. May I call on our next witness now, Your Honor? Yes, please. Thank you very much, Your Honor. Our next witness is Euphemia Kulyamat, who will testify on the desecration of the remains of her daughter, Jeveline Kulyamat, a deceased combatant of the NPA. Ms. Kulyamat is a former parliamentarian, and she will testify on the massacre of the Lumad peoples as well as other attacks on indigenous peoples. Ms. Kulyamat will speak in Filipino, but English translations of her answers will be provided and in fact be flashed on the screen. But for purposes of questions from the jurors later on, perhaps the witness would be able to answer it more fluently in Bisaya, in which case English translations will still be provided. May I proceed, Your Honor? May I proceed, Your Honor, to propound the witnesses? Yes, you may. Thank you, Your Honor. Ms. Witness, please state your name, affiliation, and other personal circumstances. Pakisaad ang iyong pangalan, organisasyon, at kasulukuyang posisyon. Magandang araw. Ako si Euphemia Kulyamat, dating kinatawan ng bayan mga party list sa parlamentaryo ng Pilipinas. Kasalukuyang nakatira sa Quezon City at tagapagsalita ng Sandugo. Ang Sandugo ay alyansa ng mamamayang Moro at Katutubo para sa sariling pagpapasya. How are you related to Jeveline Kulyamat, Ms. Witness? Kaano-ano mo si Jeveline Kulyamat? Si Jeveline Kulyamat ay bunso. Siya ang bunso sa 8 kong anak. When and where was the reported killing of Jeveline, Ms. Witness? Kailan at saan ang naiulat na pagpaslang kay Jeveline? Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinaslang si Jeveline ng hapon, ng alas 4 ng hapon, noong November 28, 2020, sa Barangay San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur. Who killed Jeveline, Ms. Witness? Sino ang pumaslang kay Jeveline? Pinaslang siya ng hindi kilalang pwersa ng 3rd Special Forces Battalion, Philippine Army, sa command ni Lieutenant Colonel Joey Baybayan. And how did you find out that Jeveline was killed by the military? Paano mo nalaman na napatay si Jeveline ng mga militar? Nalaman ko po ito sa pamamagitan ng social media. On which social media platforms was this reported? Sa anong social media platforms ito na balita, Ms. Witness? Nabalitaan ko po ito sa Twitter ng Philippine Star, ng Manila Bulletin, at Philippine News Agency. Can you describe Jeveline's corpse as depicted in the photos circulated by the military on social media? Maaari mo bang ilarawan ang bangkay ni Jeveline sa mga litratong ipinakalat ng mga militar sa social media, Ms. Witness? Walang awa at walang paggalang na ipinarada ng mga militar ang bangkay ni Jeveline. Sinasabi nila na siya ay napatay sa encounter ng mga military laban sa mga NPA. At para patunayan ito, inayos ng militar ang kanyang bangkay at sadyang ipinahawak at ipinatong ang baril sa kanyang dibdib. Ginawa siyang topiyo na napalalunan ng mga sundalong nakaherera sa background na may hawak na bandera ng CPP, NPA at NDFP.
Nilapastangan ng militar ang kanyang bangkay. Hindi na natin kinilala ang kanyang karapatan at ang kasagrado ng buhay ng tao. Kaya dumulog kami sa Commission on Human Rights para imbestigahan ang pagpatay sa aking anak. At nagtestigo din ako sa Senado sa kanilang pagdinig hinggil sa red tagging. Ngunit hanggang ngayon, sumisigaw pa rin kami ng hustisya para kay Jeveline. Ang paglapastangan sa kanya ay labag sa batas ng digma at lalong labag sa pagkaigdigang magkataong batas. Thank you, Ms. Witness. What happened to Jeveline's body after it was photographed by the military? At ano ang nangyari sa bangkay ni Jeveline matapos itong litratuhan ng mga militar? Ayon sa aking mga anak, tinawagan sila ng mga militar para sabihin na nasa kanila ang bangkay ni Jeveline. At nang kinuha nila ang mga labi ni Jeveline, nakikita nila na iisa lang ang kanyang sugat dito sa liig. At nagtanong din ang mga militar tungkol sa akin kung ako ba daw ay uuwi. Ang sagot nila ay hindi nila alam. Thank you, Ms. Witness. Are there any other incidents, if any, where your family experienced violations of rights? Ano pang mga insidente, kung meron man, kung saan nakaranas ng paglabag sa karapatan ang inyong pamilya? Mula sa nagdaang mga administrasyon hanggang sa kasalukuyan, ang aming komunidad ay nakakaranas ng militarisasyon. Pagpatay sa aming mga kamag-anak, pagsira sa aming lupang ninuno, at ang tumitinding kahirapan sa aming komunidad. Patunay dito, noong September 1, 2015, kung saan dumating ang mga paramilitar sa aming komunidad ng madaling araw, hinanap nila si Jonel Campos, ang aking pinsan. Binaratangan kami na taga-suporta ng mga NPA. Pinagbantaan ang aming mga komunidad, ang aming lumad na paaralan. Binaril nila si Jonel Campos. At tumakbo si Dato' Bilisenso. Hinabol nila at binaril sa paa. At nang naabutan nila, hinampas-hampas ang kanyang braso, ang hita at ang binti. Kaya bali-bali ang kanyang mga buto. Sabay din dito pinatay sa Emerito Samarca, isang executive director ng aming lumad na paaralan, sa loob mismo ng faculty house. May mga markang torture sa kanyang katawan. Ginilitan ang kanyang liig at pinatay. Ang mga karumal-dumal na pangyayaring ito nagtulak sa aming paglisan sa aming komunidad. Dala namin ang kanilang bangkay. Hindi dahil sa takot, kundi para patuloy na ipaglaban namin ang aming karapatan. Sa panahon ng aming paglisan, inilarawan ni Jeveline sa akin ang kanyang nasaksiyang pagpatay sa kanyang angkol Punil at ng kanyang lulon si Ubi Sinso.
at kung paano tumalsik ang utak sa kanyang braso ang utak nito. At ang sabi niya, napakainit ng utak ni Uncle Unil. Thank you. Shall we continue with Ms. Witness? Magpadayon ta, Ms. Witness? Salamat. So, why were the victims killed, Ms. Witness? Bakit pinatay ang mga biktima? Naniniwala kami na sila ay pinatay dahil sila ang tagapagtaguyod ng karapatan namin sa lupang Ninono para mapaunlad ang aming komunidad na hindi sinisira ang kalikasan. And what is the status of your community now, Ms. Witness? Ano na ang kalagayan ng inyong komunidad ngayon? Ang aming komunidad sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang militarisasyon. Isang patunay dito, noong June 15, 2021, nangyari ulit ang massacre. Pangalawang beses, Lianga Massacre. Kung saan tatlo din ang pinatay ng mga militar, ng mga lumad. Isa dito ay minor de edad na pinaratangan ng militar na ito ay child warrior. And why do communities like your community, Ms. Witness, experience such violation and oppression? Bakit dumadanas ang mga komunidad ninyo sa mga ganitong uri ng mga paglabag at panunupil? Ito ay dahil sa mahigpit naming pagdepensa sa aming lupang Ninono laban sa malawakan at paminsalang operasyon ng minahan na humahantong ito sa pag-agaw sa aming lupa, buhay at karapatan. Sa totoo lang, hindi lang mga katutubong lumad sa Lianga ang dumaranas ng ganitong paglabag at panunupil. Sa maraming lugar sa Pilipinas, kung saan aktibong lumalaban ang mga katutubo para ipagtanggol ang lupang Ninuno mula sa pagtatayo ng malalaking minahan, dams, plantasyon at iba pa. Damang-dama ang matinding pandaras ng Estado. Nagdudulot din ito ng kagutuman at takot sa mamamayan ang pagkampo ng mga militar dito. Dahil pinagbabawalan ang mga residente na makapunta, makatrabaho sa kanilang sakahan at sa kanilang pastulan. Katulad sa lalawigan ng Kalinga, kung saan sunod-sunod ang pampubumba sa Balbalan at Pusoy na nagdulot sa matinding trauma ng mga tao. Pumapatay sa mga alagang hayop, sumisira sa mga pananim at sa mga puno sa kagubatan. Naniniwala kami na walang makamit na kapayapaan hanggat patuloy ang pagsasamantala, panunupil at pang-aapi at pagkawalang bahala sa buhay ng tao. Magpapatuloy ang pagkasira ng kalikasan na nagdudulot sa kahirapan at kagutuman. Umasa kami sa IPT na ito ay maghahatid ng guilty na desisyon para mabigyang hustisya ang pagpatay sa aking anak
at sa iba pang mga katutubo na dumaranas ng biktima at dumaranas ng matinding karahasan ng Estado. Maraming salamat din po.